Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Matagal ko na pong gustong i-share yung ganitong kakaibang experience ko. Maaaring ito ay kakaiba sa mga merong third eye katulad namin. Sa katunayan po, Sir Red, 2 sa aming 4 na magkakapatid ang may ganitong kakayahan pero sa iba't ibang paraan. Ang alam ko, maaaring ang kakayahan naming ito ay hindi pangkaraniwan kumpara sa iba pang merong third eye. Paminsan nga po ay nagkaka-join forces pa nga kaming 2 magkapatid, lalo na sa mga bagay na dapat merong liwanag o eksplanasyon. Alam naman po ng aming buong pamilya ang kawirduhan naming magkapatid, kung kaya't tinatawag kaming Las Brujas. Sa mga nakikinig po, pasensya na kung medyo hindi masyadong maayos o nasa tamang terminolohiya sa Tagalog yung maisusulat ko dito sa aking experience na ito sapagkat mas maalam ako sa Chavacano. Kung gusto nga po ninyong malaman yung mga experiences naming magkakapatid, sabihin nyo lamang po sa akin, pero ito pong isishare ko po ay isa nga sa mga hindi pangkaraniwang kakayahan ng katulad po naming may third eye. Kung pagbabasihan yung kakayahan ko kumpara sa aking kapatid, palagay ko po'y mas nakakatakot yung sa akin. Sanay na sanay po talaga ako, Sir Red, na makakita ng kahit anong klaseng uri ng nilalang paiyan na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Para sa akin at base sa aking karanasan, kapag espiritu ang nagpaparamdam, malamig ang hangin. Pag entity or demonyo siya, mainit. Pero yung init na mararamdaman mo ay almost touching talaga sa balat. Lalo na po sa gawing tuhod o sa gawing siko lamang ninyo mararamdaman yung init na iyon. Pero ang common denominator po, makapagpapatindig talaga ito ng iyong balahibo. Sa katunayan, kahit anong oras at kahit nasaan ka, merong entity or multo. Taliwas po ito sa alam ng karamihan na sa tuwing gabi lamang silang lumalabas o nagpapakita. Based po sa aking experience, pag namamatay ang isang tao, after 3 days pa po nagpapakita ang kaluluwa nila. Dito nga po natin may kokonekta yung sinasabi nila sa Bible na on the 3rd day he rose again. In connection sa kwentong ito, naaalala ko tuloy yung kwento ng aking nanay nung nagbubuntis pa lamang po siya sa akin. Nagpabasa daw po sila ng aking ama sa isang mongha sa Chinese temple kung ano ang magiging kapalaran ko pag silang niya sa akin. Chinese po yung ama ko at naniniwala po siya sa mga ganito. Ang pakiramdam ko nga po ay may third eye din po siya pero ayaw lang niyang sabihin o ikwento sa amin. Ang sabi po ng mongha kay mama, magiging prinsipe daw ako at may kakayahan na makakapagtawid sa 2 mundo ng sabay at sa aking nais. At first, hindi raw naintindihan ng mga magulang ko ang sinasabi ng mongha, pero pagkasilang nila sa akin at sa mga experiences na na-witness nila sa akin, doon lamang po nagkaroon ng full at clear picture yung sinasabi ng mongha patungkol sa fortune na meron sa akin. Ewan ko nga po si Red kung may naniniwala pa ba sa gift of tongue. Ito po yung kakayahan na makapagsasalita ka ng mga kakaibang lingwahe. Yung parang lingwahe na naiintindihan lamang ng mga entities o ng mga anghel. Ang mga demonyo po kasi ay mga anghel din naman talaga sila. Sinabi po kasi sa akin ni mama noon na may taglay po akong ganitong kakayahan. Kahit mga kaibigan ko po ay yung iba na nakikitulog din po sa bahay, sinasabi at napapansin nila na parang nagsasalita daw po ako sa panaginip ko na animoy na poposes. Pero sa latter part ko na po ikikwento yung incident na nangyaring ito at ito po ay naganap nung 7 years old pa lamang ako. Speaking of panaginip,
Ito naman po yung kakayahan namin magkapatid na nagagawa namin. Yung sister ko po ay nafo-foresee niya kung ano ang mangyayari sa future sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip. Hindi man po as in literal kung ano yung nakikita niya sa panaginip ay magaganap talaga sa realidad, pero yung outcome po ay parehong-pareho lamang sa detalye na kanyang napanaginipan. So dahil po may taglay kaming ganitong klaseng kakayahan, ang usual pong ginagawa namin kapag may napapanaginipan ako sa isang taong pumanaw na at hindi ko maintindihan, sinasangguni ko sa kapatid kong iyon ang panaginip ko at siya ang maghahanap ng kasagutan. If meron naman po siyang napapanaginipan na hindi din niya maintindihan, ipinapasa din po niya sa akin at ikinikwento ang detalye upang makausap ko yung napanaginipan niya. Hindi lamang po ito yung iba pang mga karanasan na maibabahagi ko sapagkat napakarami po nito simula ng pagkabata namin hanggang sa kasalukuyan. Ito lamang po ang aking maibabahagi sa ngayon, pero tiyak naman ako na marami pong makaka-relate, lalo na ang may mga third eye. Medyo mahirap nga lang po sa mga katulad namin na may ganitong taglay na kakayahan na ikwento sa ibang tao yung mga nakikita namin o yung mga nararanasan namin. Ang isip kasi nila ay baka nag-iimbento lang kami o kaya the worst, mapagkakamalan pa kaming baliw o adik. Maraming salamat po at hindi po ako magsasawa na makinig ng inyong mga kwento mapa-podcast o dito po sa YouTube channel ninyo. Marami pa po akong ibabahagi at sana'y maabangan po ng inyong mga tigapakinig. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid na tigapakinig dito sa Sindak Short Stories YouTube channel. It's me again, Nikay. Ito naman pong susunod kong kwento ay nangyari taong 1999 sa Batangas City. Bata pa lamang ako nito pero hindi ko na rin po talaga malimutan ang kwento ni ate. Si ate po noon ay nasa 4th year high school na. Ayon sa kanyang karanasan, napasali daw po siya sa mga magpe-perform para sa kanilang school. Every weekends ay nakatakda ang kanilang practice kasama ang kanyang mga kaklase doon sa barangay Balete. Isang beses daw, habang sila ay nakabreak sa practice, nagpahinga din daw po saglit si ate at napasandal nga siya sa puno ng balete. Hindi daw niya maintindihan ang nangyari sa kanya sapagkat bigla daw talagang sumama ang pakiramdam niya na siya pong naging dahilan kung bakit siya ay umuwi ng maaga. Simula daw po nung araw na iyon ay nilagnat na daw po si ate. Salitan po kami ni tatay sa pagbabantay sapagkat sobrang taas talaga ng lagnat niya. Minsan, habang ako ang siyang nagbabantay po sa kanya, ay nagising po ako ng isang gabi sapagkat nakita ko po na pabaling-baling si ate at ang lakas ng kanyang ungol. Para bang binabangungot. Dahil sa pagkagulat, biglang itinaas po niya yung kanyang kamay at bigla ring napatayo at naglakad po habang siya ay natutulog. Nakaangat pa nga po ang mga kamay niya na para bang meron pong humihila sa kanya. Dahil po sa nasaksihan ko, agad-agad si Red ay talagang sumigaw ako ng pagkalakas-lakas na siya pong naging dahilan kung bakit nagising din si nanay at tatay. Kaagad naman po silang tumakbo at tumungo sa kwarto namin at naawat nila si ate sa paglalakad hanggang sa biglaan na rin itong natumba. Kinaumagahan ay tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Nasabi ko rin sa kanya ang kanyang mga ginawa habang siya ay nakapikit o natutulog. Ang sagot lamang po niya sa akin, Sir Red, ay ganito.
Ang alam daw po niya ay may gwapong lalaking gumigising kay ate at sinama daw siya. Ang buong akala niya habang nagaganap daw ito ay gising na gising siya. Nang marinig nga po iyon ni tatay ay agad namin siyang dinala sa albularyo. Nang mga panahong iyon, itong albularyong pinagpadalhan namin kay ate ay isa sa mga magagaling at sikat na albularyo sa Batangas. Doon nga po ay nalaman din namin na may nagkagusto daw na engkanto kay ate at gusto daw po siyang isama para mapangasawa. Sinabi pa ni ate noon na palagian na daw po niyang napapanaginipan ng lalaking iyon sa tuwing siya daw po ay natutulog. Hanggang sa na-realize niya na nagsimula ang lahat ng ito nung siya ay umuwi galing sa isang practice. Ayon din kay ate, dinadala daw siya ng lalaking ito sa kanyang palasyo. As in lahat daw ng mga kagamitan na nakikita doon ni ate ay gawa daw po sa ginto. Bukod pa doon, napakarami daw pong inihahaing masasarap na pagkain. Inaalok nga daw po siyang kumain ng lalaki pero sa hindi malamang dahilan ay parang nakakaramdam din daw po ng hindi maganda si ate at nagkunwari na lamang na siya ay busog at hindi daw talaga siya tumitikim. Advice pa nga ng albularyo sa kanya, maigi na nga lamang daw at hindi daw kumain si ate ng kahit na ano. Hindi daw kasi ito isang panaginip lamang sapagkat tunay na nakarating daw si ate sa lugar ng mga engkanto. Tulad ng mga nadidinig ko rin na istorya ninyo dito, kapag kumain ka nga daw ng inaalok nila, wala ka na nga daw magagawa pa. Maisasama ka sa mundo nila, makukulong doon at isa ka sa mabibiktima ng mapanlinlang na mga engkanto. Pagkatapos nga pong matawa si ate ay binigyan din po siya ng pangontra at umuwi na rin kami. Ang magandang balita lamang, Sir Red, ay gumaling po ng tuluyan si ate at tila naging traumatic sa kanya kung kaya't hindi na rin po siya tumatambay sa ilalim ng mga puno, lalo kung puno ng balete. Ito naman pong susunod, Sir Red, ay ikwento lamang po ng aking nanay at tatay. Sila po ay foster parent ni Ate Ram. Dalawa po kaming pinalaki nila at inalagaan. Meron po kasi pagkakataon nang makakwentuhan ko po ang aking mga magulang at nasagi ang kwento ni Ate Ram. Ayon po kina nanay at tatay, nagkasakit na daw at declared as patay na si Ate Ram nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. So habang nag-iiyakan daw po sila kasama ang tunay na ina ni ate, ay bigla na lamang daw pong bumangon ito at hingal na hingal. Ilang segundo pa, mababakas talaga ang labis na pagtataka sa mukha ni Ate Ram at tila baga nagtatanong kung bakit siya naroroon at kung bakit nag-iiyakan ang mga taong nasa paligid niya. Hanggang sa humingi na nga daw po siya ng tubig. Nang mahimasmasan, doon na siya tinanong ni tatay kung ano ang tunay na nangyari at saan nga ba siya nanggaling. Ang sagot ni ate ay hindi daw niya alam, pero ang natatandaan daw niya ay pulos liwanag, puting hagdan na kumikinang ang kanyang nakita at siya ay akyat lamang daw ng akyat hanggang sa may mas maliwanag pa daw po siyang nakita sa bandang dulo at ito daw po ang parang humigop sa kanya at inilabas na daw po siya sa mismong lugar kung saan siya nakahiga ngayon. Hindi talaga makapaniwala si tatay sa kanilang nadinig, pero
Bagamat hindi talaga makapaniwala ang lahat sa kanilang nadinig na kwento, ay namamangha pa rin sila sa naganap na himala kay Ate Ram. Ito naman pong pinakahuling kwento ay base rin sa karanasan ng aking ate. Siya po ay may asawa na ng panahong ito at kasalukuyan ding nagdadalang tao. Habang nagpapahinga daw po siya sa kanilang kwarto, ay mayroon daw pong itim na ibon na bigla daw pong pumasok sa kanilang bahay at nagpaikot-ikot sa kanyang kwarto. May binagsak din daw po na napakaliit na supot na pula itong ibong ito at nang binuksan nga daw po ni ate, doon ay nakita niya ang isang librong maliit na may mga nakasulat na hindi daw niya maintindihan. Tinago daw po ito ni ate. Dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Hindi nga daw po niya maipaliwanag, Sir Red, sa kung bakit sa tuwing dala-dala nga daw po niya ang bagay na iyon, pakiramdam niya'y ligtas na ligtas siya. Sa ngayon po ay nasa Taiwan na si ate at doon siya nagtatrabaho. Maayos na po ang buhay niya at malayo na rin sa mga ganitong klaseng karanasan na inyong nadinig. You're tuned into Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat na nakikinig ng Sindak Short Stories. Ako po si Megan at ito po ang aking ibabahagi na nangyari po sa aking buhay at talagang hindi ko po malilimutan habang tumatagal ang panahon. Nakatira ako sa lolo at lola ko sa bukid sa isang probinsya na malayo sa mga kabahayan at mga kapitbahay. Sa katunayan nga po, Sir Red, nasa paanan ng bundok ang bahay ni na lola at iilan lamang po talaga ang kapitbahay namin at magkakalayo-layo pa. Mabibilang nga lang po sa daliri sa kamay ang mga magkakalapit na bahay doon. Sa tansya ko po ay kalahating kilometro ang layo kung hindi ako nagkakamali. Edad 8 o 9 yata ako noon pero tandang-tanda ko pa po ang lahat. Dahil bata nga po ako, hilig ko po kasing maglaro at minsan kahit malayo ang kapitbahay ay talagang dadayuhin ko ito para lamang makipaglaro sa mga kapwa ko bata doon. Kamag-anak din kasi namin ang ilan sa aming mga kapitbahay. Hapon na noon at papalubog na ang araw. Iniisip kong umuwi na pero sa katunayan ay ewan ko ba't tinatamad ako dahil talagang nais ko pang makipaglaro. Gusto ko pang sulitin ang natitirang hapon na yon. Iniisip ko na tatakbo na lang ako pauwi para madali ako makarating sa bahay at madali talagang gawin yon. Hanggang sa dumilim na ang paligid at nagpasya na nga akong umuwi. Bago makarating sa aming bahay o sa bahay nila lolo at lola, madadaanan mo ang mga malalagong kawayan. Nakayuko pa nga ang mga ito sa mga mismong dadaanan. Parang ang kuweba yung lulusutan mo dahil sa pagkakayuko nila. Sa katunayan, nung madilim na nga ang buong paligid, natatakot at kinakabahan na ako. Pakiramdam ko kasi nung mga sandaling iyon ay may sumusunod sa akin at parang merong lumilipad na ibon. Binilisan ko ang lakad ko at pagkalabas ko nga sa mga nakayukong kawayan na iyon, tumakbo na ako at nagsisisigaw na kina lolo at lola. Sinabi ko na may ibon na sumusunod sa akin pero nang tignan nila lolo ay wala naman pala. Nung gabi ding yun, bigla akong nakaramdam na kakaiba sa aking katawan. Nanginginig po yung buo kong katawan noon. Ramdam ko po yung nanunuot na lamig at hindi ko po malaman kung saan nanggagaling. Pero sa katunayan, ayon sa deskripsyon ni na lolo at lola, ay napakainit nung gabing yun. Hanggang sa kinapana ako ni lola at sinabi nila na nag-aapoy pala ang aking lagnat. Ginising na rin tuloy niya si lolo na ng mga sandaling iyon ay natutulog ng mahimbing. Kinumutan ako ng makapal na kumot at dinaganan pa nga ako ng mga malalambot na unan para hindi na daw ako lamigin pero talagang ang panginginig ng katawan ko ay hindi na ibsan. Narinig kong sinabi ng ate ko na tumitirik na nga daw ang mga mata ko. Naririnig kong sinasabi nila na wag daw ako matutulog at imulat ko lamang daw ang aking mga mata.
Nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan at bigla na rin akong nagsuka. Nakailang suka na rin po ako noon, Sir Red, sa isang gabing yun, kasabay ng sobrang pananakit ng aking tiyan. Hanggang sa labas ng bahay, may narinig ako na parang huni ng tiktik. Mahihinang tiktik yun pero talagang madidinig mo sa loob ng bahay dahil sa sobrang tahimik ng paligid ng bahay nila lolo at lola. Ang sabi, kapag malakas ang huni ng tiktik ay malayo ito. At kabaliktaran naman, kung mahina, ibig sabihin napakalapit lamang nito sayo. Napamura bigla si lolo at sinabing inaaswang raw ako at gusto akong kunin nito. Sa itaas din kasi ng bubong kung saan tapat ng hinihigaan ko ay may bigla na lamang parang dumapo o bumagsak na kung anong mabigat at malaking bagay. Dito na lumabas ng bahay si lolo, dala ang kanyang matalim na itak. Nagmumura ito na lumabas ng bahay habang si lola naman ay sumisigaw upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kahit malayo nga ang aming mga kapitbahay, naririnig ang sigaw ni lola. Bago pa makalabas ng bahay si lolo ay biglang umuga ang bahay na para bang lumilindol. Malakas talaga ang pagkakauga at ramdam na ramdam mo kung ikaw ay nasa loob ng bahay dahil talagang pati ang mga gamit doon ay gumagalaw. Hanggang sa dumating na nga ang mga kapitbahay namin na kapatid din ni lola na may dala ring matalim na itak. Ang sabi ng kapatid ni lolo, may nakita nga siyang malaking ibon na lumipad papalayo sa bahay na nanggaling mismo sa bubungan. Naikwento ni lolo ang nangyari sa kanyang kapatid at kanyang sinubukang iuga ang haligi ng bahay gamit ang kanyang lakas. Kahit nga si lolo ay sinubukang ugain ng bahay pero hindi man lang nila ito nagalaw. Ang sabi ni lolo, tunay na aswang ang may gawa nun at balak talaga nila akong kunin. Kinabukasan ay ginamot ako ni lolo. Si lolo din po kasi ay kilalang albularyo sa lugar. Siya mismo ang gumamot sa akin at nagpagaling. Matapos po ang karanasan kong iyon, hindi na po ako muling nagpagabi sa pakikipaglaro sa mga kapitbahay at hindi na rin ako dumadaan sa kawayanan na sadyang nakapangingilabot pagkagat ng dilim. Ako po si Ben at ito po ang aking karanasan sa aswang. Simulan po natin ang kwento ng magdadalawang buwan ng buntis ang girlfriend ko. Sa amin po kasi siya tumutuloy noon. Yung bahay naman po namin si Red ay hindi naman ganon kalaki pero may 2 kwarto at malaking kusina maging ang sala, pero nung sandaling iyon ay wala pa po kasi kaming kuryente. Kalilipat lamang po kasi namin sa naturang bahay. Kasama ko po sa naturang bahay ang nanay ng girlfriend ko at ang best friend ko. Tandang-tanda ko po, bandang 10:00 po ito ng gabi habang naghihintay sa best friend kong si John Ray. Siya po yung nagbabantay sa computer shop namin habang yung nanay ko naman ay nag-iinom pa nung time na yon. Narinig ko po na maingay ang mga aso ng kapitbahay. Yung tahol ng tahol hanggang sa yung isa pa ay narinig kong umaalulong na. Hindi po namin pinansin iyon nung una pero naririndi rin po kami dahil hindi kami makapagpahinga. Mag-aalas 12 na po iyon ng hating gabi nang dumating ang best friend ko at diretso pong pumunta sa kabilang kwarto. Natulog na nga po siya agad dahil sa sobrang pagod. Ganon din naman kami ng girlfriend ko. Pumasok na kami sa kwarto namin habang yung nanay ko naman ay natulog sa sala. Bandang 2:00 na madaling araw na magising ako kasi eto na naman naririnig ko ang pag-atungal ng mga aso ng kapitbahay pero sa pagkakataong ito parang nasa labas na sila ng aming tinutuluyan. Nang pakinggan ko pa nga ng husto ang tunog na aking naririnig, napapansin ko na parang meron din naglalakad sa gawing bubungan. Ang bigat ng mga yabag niya sa bubong kaya imposible namang pusa lamang iyon. Bigla na lang nagising ang girlfriend ko at ganun din ang kanyang napansin. Iyon marahil ang tinatahulan ng mga aso. Hanggang sa bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko at sinabi ko na magdala ng unan at tumabi na lang tayo kay mama. Nang paglabas namin sa kwarto, nagising na rin si mama at sinabi niya sa akin na parang may magnanakaw sa bubong. Yun din ang sinabi ko sa kanya kung kaya't lumabas kami sa kwarto
at napagdesisyonan na tumabi na lang sa kanya. Nang bigla na lamang sumagi sa isip ng mama ko na baka daw inaaswang ang girlfriend ko. Sabi kasi din niya, hindi malayong mangyari iyon dahil buntis si girlfriend, kung kaya't sinabi niya na kumuha na lang ako ng asin at kutsilyo, kung kaya't agad ko itong pinuntahan sa kusina. Laking gulat ko nang makitang wala po doon ng kutsilyo sa kusina. Pero hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap hanggang sa ang nakita ko na lamang ay bread knife. Yun na lang po yung kinuha ko. Total matalim din naman at knife pa rin naman. Pagkalapit ko kina mama, agad niyang inutos sa akin na sabuyan ko daw ng asin ang kisame at ang bintana namin. Naka-open pa po kasi yung kisame nung time na iyon, kaya't makikita mo talaga yung bubong. So yun nga po ang ginawa ko, Sir Red. Sinabuyan ko po ang gawin ng kisame at ang mga bintana. Nang hinanap na nga ni mama ang kutsilyo, inilabas ko na nga yung nakuha kong bread knife. Kahit nasa ganoon kaming pagkakataon na sana ay kabado kami sa mga magaganap, hindi namin napigilan na matawa dahil sa bread knife na nakuha ko. Maging si mama at ang girlfriend ko ay natawa sa aking inilabas na kutsilyo. Pero hindi pa rin natigil sa ginagawa yung aswang na nasa bubungan. Dahil na rin sa labis na takot, hindi ko na rin napigilan na pagmumurahin ang kung sinong nasa ibabaw ng bubong at sinigawan ko pa na kung bakit ang anak ko pa ang nais niyang kainin kung pwede namang anak niya. At hindi ko talaga tinigilan ang pagsisisigaw na iyon hanggang sa maramdaman namin na parang mas bumigat ang mga yabag na nasa bubong, pero sa pagkakataong ito ay meron ng nalalaglag na parang mga buhangin o lupa na nanggagaling doon sa mismong bubungan. Nataranta tuloy kami at nagsipuntahan kami sa kwarto kung saan natutulog yung best friend ko, at hindi na po talaga kami natulog hanggang sa mag-umaga. Simula po noon, naglalagay na rin kami ng bawang at asin sa mga bintana at maging sa bubong ay sinasabuyan ko na rin. Sa awa naman ng Diyos, Sir Red, hindi na po nagparamdam ang kung sino mang nilalang na nandoon sa bubong noong mga nakaraang gabi. Pero naniniwala talaga kami na isa itong aswang. Ito ang Sindak Short Stories Radio. 2017 nang ako po ay magbuntis sa panganay kong si Yvonne. Sa katunayan nga nun, Sir Red, ay kabuanan ko na nang nangyari sa akin ito. Hindi lang po isa o dalawang gabi akong inaswang sa amin. By the way, ako nga po pala si Daisy at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang hindi ko malilimutang nakakatakot na karanasan sa aswang sa Camotes Island. Isang gabi po noon nang ako ay tamaan ng aking insomnia. Ganap na 12:00 na po iyon ng hating gabi at itong lola ko ay tulad ko din na hindi pa natutulog. Ang sabi niya, babantayan daw niya ako at baka kasi kung saan na naman daw ako pupunta. Hindi ko rin po kasi alam, Sir Red, noong mga panahon na kahit ako po ay buntis ay talagang magala ako. As in, kahit po kung saang disco ako yayain or kahit po mapag-alaman ko lang na kung saan magkakaroon ng sayawan, talagang pumupunta ako. Siyempre, hindi ko naman din po itatatwa na ako din ay inom ng inom dahil ang hugot po nito ay ang aming family problem. So habang si Lola po ay gising at para manatili ginagawa po niya ay nagtatahi ng mga punda ng unan. Minsan pa nga pinapalamanan po niya ng mga pira-piraso o yung mga retaso po na damit na mga hindi po namin nagagamit yung unan na kanyang ginagawa. Hanggang sa bigla po akong nagtaka nang meron po akong naririnig na animoy kumakatok sa jealousy namin. Nung una, pinaliwala ko lamang hanggang sa lumipat po ng bubong ng kwarto ng lola at ng pamangkin ko yung ingay na kanina po ay naroroon sa bintana. Nagulat na lamang po ako nang bigla pong mag-ingay si lola.
Kumuha po siya nung walis tambo at yung hawakan po nun ay sinundot po niya doon sa bubong kung saan niya nadidinig yung parang may naglalakad. Tanong ko nga kay Lola kung bakit siya nag-iingay at bakit niya iyon ginagawa. Ang sabi niya, kapag ganoon daw, pagpaparamdam daw iyon na ako ay inaaswang. Kanina pa daw ito at minamanmanan din pala ni Lola. Ito yung tunay na dahilan kung bakit pala siya gising ng oras na iyon. Ito rin pala yung literal na ibig niyang sabihin na babantayan ako. Nung kwento niya sa akin, nasimula nang mapansin daw po niya ang isang hindi ordinaryong kalakihan na pusa, ay doon na daw po bumigat ang kanyang pakiramdam. Alam niya na ito ay hindi isang ordinaryong pusa lamang, bagkus ay aswang na nagbabalat kayo. Hanggang sa nagkatotoo nga sapagkat yung pusa na iyon ay bigla na lamang pong naging isang aswang at ito nga yung pahakbang ng hakbang doon sa yero namin kaya ito po ay nayupi. Bigla na rin pong sumakit yung tiyan ko noon at nang mag-umaga, doon na nga din po ako nag-labor. Actually 2 days, Sir Red, akong nag-labor bago ko tuluyang isilang ang aking panganay. Ito naman pong susunod kong kwento, Sir Red, ay nangyari po sa isang barangay dito po sa Tanay Rizal. 11 PM na yun, Sir Red, nang matapos kong pakinggan ang ilang serye ninyo sa Hilakbot. 12 midnight ay nang makaramdam ako ng antok. Pero bago po ako matulog, switch off ko muna ang mga ilaw. Pero ang iniwan ko na lamang ay yung medyo dim na light at kung tutuusin ay binalutan ko pa nga ng kulay red na panyo. Pagkatapos kong gawin iyon ay humiga na ako ng tuluyan. Nangakmang pahiga na ako. So yung ulo ko po ay nasa dingding at ang paa ko ay nasa pintuan. Ewan at bakit nakaramdam ako ng pagbibigat ng pakiramdam. Hanggang sa unti-unti, Sir Red, ay para bang lumilinaw na meron pong isang anino na pagka-itim-itim ang tumayo sa gawin ng pintuan ko. Siyempre, natakot po ako agad dahil wala naman din akong ibang kasama sa kwarto kundi ang aking anak. Hanggang sa ito na nga, nakita ko na unti-unti itong kumilos at lumabas po siya sa pintuan ng aming kwarto. Noong unang nakita ko ito, akala ko ay hinahanginan lamang na kurtina. Pero tama, nakatitiyak ako na isa na namang entity ang gumagambala sa akin. Hanggang sa nagdasal na lang ako at ako ay dinalaw na ng antok. Hanggang sa ito na, nagising ako dahil lahat ng gamit sa kwarto at maging yung kabuuan nito, kung ano yung pwesto ng mga anak ko na nakahiga sa braso na magkabilaan, ay ipinagtataka ko, Sir Red, sa kung bakit para daw akong sigaw ng sigaw pero hindi nila ako naririnig. Hindi ko rin mawari kung saan ba ako nais kumawala dahil talagang ang bigat na magkabilang braso ko. Kahit naman ang mga nakikita ko ay walang iba kundi ang aking mga anak. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Hindi rin ako naririnig ng partner ko kahit alam kong sumisigaw na ako. Parang nawawala na ako sa tamang katinuan. Hanggang sa tinatawag ko na ang pangalan ng asawa ko pero hindi rin po siya nagigising. Nagdasal na lamang ako kahit mulat ang aking mga mata kahit nais ko rin itong isara. Kawawa talaga ang aking mga anak lalo at naiisip ko na ito ay yung bangungot na tinatawag nga nila. Paano na lamang ang aking mga anak kung mawawala ako dahil lamang sa bangungot?
Tinawag ko na rin ang ngalan ni Jesus hanggang sa bigla-bigla't sinubukan ko na naman na tawagin ng pilit ang aking asawa. Pilit ko na nga din pong iniaabot ang aking kamay kahit sa kanyang mukha para sana ay lamukusin ito para magising lang talaga, pero hindi ko magawa. Hanggang sa bigla-bigla'y hindi ko na namalayan. Nasagi ko ang ilong niya. Nagising po siya. Tinanong ako kung ano nangyari, pero sabi ko sa kanya, kanina pa ako sumisigaw at nananaginip ako ng masama. Nanlupaypay talaga ako noon, Sir Red, na animoy nag-jogging ng pagkalayo-layo. Umiiyak na rin ako noon dahil alam kong ito na yung katapusan ko. Hindi rin ako makatayo afterwards kahit gusto akong painumin ng tubig ng aking asawa. Nanuyot talaga ang lalamunan ko at putlang-putla ako nung binuksan niya na ang ilaw. Mabuti na lamang dininig ng Panginoon ang aking dasal. Kaya wag din po sana ninyong kalilimutan na bago kayo matulog ay magpasalamat sa Kanya. Siya lamang ang pwede makapagligtas sa atin laban sa mga gawa ng masasama. Kumusta na ba yung minamahal kong kabiyak? Ayos na ba yung mga grado ng ating mga anak? Si Junior, star player pa din ba sa basketball team nila? Eh si Ella, siguradong siya na naman yung Reyna Elena sa Barrio Fiesta, no? Ilang buwan na siyang nasabihan ni Kapitan na sumali, kaya mabuti naman at kahit papano'y pumayag din yung anak natin. Eh kumusta naman na yung kumpare kong si Serafin? Kumagat siya sa kumalat na chismis na kumakaliwa ang kanyang misis. Kaya ayun, nagkunwari siyang tinutoyo pag nagtatrabaho para lamang mapayagan ng makauwi ng Pilipinas. Kaya ako ngayon tuloy ang napilitang tumanggap ng contract extension na para sa kanya. Kaya nga todo kayod ako ngayon dahil wala pa siyang kapalit. Ay siya nga pala, maganda ba yung pinadala kong colored television? Sinerte nga ako sa raffle nung Christmas party at yan ngayon na panalunan ko. Tsaka gusto ko ring malaman, ano din bang reaksyon ni Bayaw doon sa pinadala kong Walkman tsaka yung tape collections ng Air Supply at The Carpenters. Akala ko nga makabayan siya, pero bakit humiling ng mga imported? Siya nga pala, mahal. Bakit parang madalang ang iyong pagliham? Hindi ako believe sa boses ng inay na naluloko ka sa bagong lipat nating kapitbahay na bagets. Alam mo naman ang hirap ng buhay pag nasa ibang bansa, di ba? Yung mga nalalaglag na prutas kapag umaani yung kalapit naming sakahan, alam mo ba? Hindi naman madamot yung may-ari. Kaya para makatipid na rin sa pagkain, hinahayaan na lamang din niya kaming pulutin yung mga yun. Ganun pa man, iba pa din talaga yung pakiramdam kapag nasa Pilipinas ka. Malapit sa inyo, hindi masyado nag-iisip kung kumusta na kayo. Ewan, pero kasi mula nung nailipat ako dito sa Riyadh, wala na akong nabalitaan tungkol sa inyo. Wala na akong natanggap na kahit na anong liham mula sa iyo o kahit man lang sana i-update mo ako tungkol sa ating mga anak, wala. Kurtadong-kurtado na yung utak ko sa kakaisip. Sa homesick ko at sa lagi kong pananabik sa iyo. Natukso ako sa ganda ng misis ng aking among Arabo. Huling liham ko na nga pala ito. Patawad kung may pagkukulang man ako at sa nagawa kong pagkakamali. Ngayong Huwebes, pupugutan na nila ako ng ulo. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio.
Magandang araw sa lahat po ng inyong tigapakinig at maging sa mga katulad ko po na solid HTV positive at certified kasindak. It's been 2 years na po since nakinig ako dito sa inyong channel. Until now, solid pa rin po ako at masasabi kong fan na fan ako ng inyong mga horror stories. Basta I don't know why po, pero gustong gusto ko. Sa katunayan po ay ilang beses ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko po ba ang aking kwentong ito dahil para po sa akin ay napakaseryosong matter po nito. Ito po kasi ang pinakatatagong lihim ng buhay ko, Sir Red. Hindi po ito masyadong nakakatakot and I know na magiging normal lamang po ang tunog nito sa iba. Pero para sa akin po ay may hatid po itong kakaibang pakiramdam sa tuwing naiisip ko. Nagsimula po kasi ito noong 12 years old pa lamang ako. Ang kwarto ko po ay may 2 bintana. Ang tinitirhan namin noon ay parang ganun lamang sa mga tipikal na bahay sa mga bukid. Liblib po kasi yung tinitirhan namin. Yung parang criss-cross yung bintana tapos kurtina lamang yung nagtatakip doon habang yung higaan po ay nasa gitna nakapwesto kaya kung ikaw halimbawa ay hihiga, yung paanan mo po ay nakaturo sa gawin ng bintana. Sa isang side naman po ay naroroon din yung ikalawang bintana na katulad po nung nauna ay meron din pong harang na kurtina. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari na sa tuwing natutulog po ako doon sa kwartong iyon ay binabangungot ako. May pakiramdam din po ako na tila nakatingin sa akin mula sa bintana na nasa gawing gilid ko. Sa tuwing nakahiga nga po ako, ewan ko ba't para akong lumulubog sa aking hinihigaan at ito po yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapan akong gumalaw. May ilang araw naman din po na nararamdaman ko na parang may pumapatong na po sa akin. Tila maitim siyang anino, Sir Red, at para akong ginagawa ng kahalayan. Nanlalaban po ako pero hindi po ako talaga makagalaw at dahil na rin sa labis na takot ay pinanghihinaan talaga ako. Para akong ninanakawan ng lakas. Ang huling natatandaan ko, sa tuwing natatapos siyang gawin ang kahalayan sa akin, ay siya namang paggising ko. Paulit-ulit pong nangyayari iyon at pakiramdam ko yung gumagawa ay lumulutang po sa bintana at kinokontrol niya ang maitim na anino na pumapatong sa akin habang siya naman ay nanonood lamang. Kaya po noong mga sumunod na taon, yung kurtina po ay nilagyan ko na po ng pang-ipit para hindi liparin at hindi ko na rin po makita yung nasa labas. Nung ginawa ko po iyon, Sir Red, ay naging paminsan-minsan na lamang po yung pangungot ko at nung nag-college na po ako, doon naman po sa paupahan na ako natutulog, wala na po akong nararanasan na katulad nun. Ewan ba't sa tuwing umuuwi lamang po talaga ako sa probinsya namin nangyayari ito. Hindi ko po alam kung bakit, kaya nga po hindi na rin ako minsan umuuwi sa amin dahil sa takot na baka isang araw ay hindi na po ako magising. Kahit sino po ay walang alam sa nangyayari sa akin at hindi ko rin po kasi maintindihan o mabigyan ng sariling kasagutan kung bakit nangyayari sa akin ito sa kabila naman ng aking pagiging madasalin. Hanggang sa pagmumuni-muni ko lamang isang araw, naintindihan ko ng kaunti na baka maaaring ang nangyayaring ito ay epekto lamang po ng naganap sa akin noong ako ay 12 anyos pa lamang. Nakaranas po kasi ako ng sexual abuse sa mismong kamag-anak ko. Ang sistema po, nagsumbong ako pero hindi po ako pinaniniwalaan ng aking mga magulang hanggang sa nagdalaga na po ako at iba't ibang pang-aabuso o pambabastos na rin po ang aking nararanasan. Dahil sa takot na baka ako po ay hindi paniwalaan o kaya ay mahusgahan na lamang, minabuti ko na lang po na itago ito sa aking sarili. Wala na pong nakaalam ng mga pinagdaanan kong iyon bukod sa aking sarili. Ngayon po ay wala naman na ako nararanasan na bangungot sapagkat namatay na rin po kasi ang gumawa ng kahalayan sa akin dati. Focus na rin po ako ngayon sa pag-aaral at pasalamat na lamang po ako dahil sa kabila po ng nangyari sa aking ito ay meron pa rin pong lalaki na tumanggap sa akin. Sa isang banda, naisip ko rin na maaari yung mga pinagdaanan kong karahasan noong ako ay bata pa lamang ay siyang naghanda sa akin
para harapin ang mas nakakatakot na hamon ng buhay. Maaring ito rin yung itinuturo sa akin nung tila nagmumulto o yung nasa bangungot ko. Ang kung paano ma-overcome ang takot sa aking nararamdaman. Kung paano ko kalimutan ang nagdaan at ang mas lalo kong pagkapit sa pananampalataya sa itaas. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Hello sa inyong lahat. Just call me Kyle. Ang aking ibabahagi po ngayon ay ang hindi ko malimutan na hike namin sa Mount Apo. Nangyari po ito noong September 20, 2022 nang kami din po at the same time ay nag-team building doon. Overall ay 17 kaming lahat. As a first timer na mag-hike o mag-climb sa Mount Apo ay talagang hindi po mapigil ang excitement na nadarama ko. So habang nasa biyahe pa lamang kami, daldalan kami ng daldalan dahil talagang naroroon yung pag-aalab ng aking damdamin na makita ang kung anong nasa taas ng Mount Apo. Sobrang smooth naman na talagang enjoy naman yung biyahe namin patungo doon hanggang sa makarating kami sa first point, and that was around 6 AM at doon na rin po kami nag-breakfast. Doon pa lang po sa lugar na iyon ay malamig na sapagkat may kataasan na rin yung elevation. Matapos nga po noon, 7 AM nang ihatid na po kami sa second point. Ito na po yung point na lakad na lang ang pwede naming gawin. So before kami umakyat galing sa second point ay nagsama-sama muna kami at nag-alay ng dasal. Binigyan din nga po kami ng orientation ng mga kasama po namin na guide kung ano ang mga ipinagbabawal sa Mount Apo. After how many minutes, nag-start na po kaming maglakad galing sa second point. Napatingin ako sa aking dalang orasan at around 8 AM na iyon. Sobrang namangha ako sa mga puno na nakita kong tumutubo sa Mount Apo sapagkat parang napaka-magical at saka hindi lamang po iyon, enchanting yung dating. Meron pa nga kaming mga nakitang blueberries na nadadaanan lamang po namin at ayon sa aming guide ay pwede daw itong kainin. Hanggang sa narating namin yung Lake Maag, which is yung campsite, around 12 noon na. Kaya doon na rin po kami nag-ayos ng aming mga tent at nag-set up pa nga ng mga duyan. Yung iba, pinili na mag-tent doon sa bunkhouse pero kami ni June, yung body ko, ay pinili na lamang na magduyan. So expected, doon kami sa gawin ng mga puno. Doon na rin po namin na naka one-on-one or masinsina na nakatsikahan yung mga guide, which is sana pala ay hindi na rin kami masyado pang nagtanong. Meron po kasi silang i-shinare sa amin na talagang otomatikong nagbigay ng sindak sa akin, lalong-lalo na doon daw sa may bunkhouse. Ayon sa aming mga guide, may mga nagpaparamdam daw kasi doon. Wika pa nila, meron din daw kasi na naaksidenteng climber nang minsan din daw po na nag-hike sa Mount Apo. Meron din daw kasi mga naaaksidente rin during their climb at meron ding mga rebelding sugatan na noon ay mas pinipiling magtago sa Mount Apo. Yung iba ay namamatay pa dahil hirap din sila na bumaba. Kwento pa nga nila, may kwarto din daw sa bunkhouse na bawal tulugan sapagkat kapag may matutulog doon, tiyak na babangungutin kasi may nagpaparamdam din daw pong babae
So hanggang naggabi na, napakalamig at hindi sapat yung 2 jacket lamang, Sir Red. Maaga kaming natulog noon sapagkat sabi po ng mga guide ay kailangan naming makaakyat o may pagpatuloy yung aming climb ng 2 AM para maabutan namin yung summit at doon nga'y masasaksihan ang sunrise. Nagising ako around 11 PM. Kami pa rin ni June ang naroroon sa duyan. Wala naman na kaming ibang napansin, kundi yung iba pang kasama naming nakaduyan ay wala na doon. Napatingin ulit ako sa orasan sa pag-aakalang umakyat na sila, kung kaya't umalis muna sa duyan at pagkatapos ay siniyasat yung buong paligid. Hanggang sa walang ano-ano. Meron po ako mga nadidinig na yabag ng mga paa. Naririnig ko sapagkat meron pong mga kaluskos na mga dahon na tuyo na para bang inaapakan. Yun bang tunog ng mga tuyong dahon na kung maapakan habang may naglalakad ay ganun po yung tunog. Papunta siya sa gawin namin. Wala naman din akong nakikitang gising ng oras na iyon sapagkat 11 PM pa nga lang. Dahil doon, pinili ko na lang na ipikit ang aking mga mata at matulog kaysa tingnan kung sino yung naglalakad. Kinabukasan, pagdating sa summit, agad kong tinanong yung kasama naming guide kung sila ba yung naglalakad around 11 PM pero kinumpirma nila na hindi daw sila yun. Sabi pa ng isang guide, normal lamang daw na makadinig ng mga ganoong tunog sa tuwing sumasapit ang paglalim ng gabi. Hindi daw talaga maitatanggi na kahit sila man na guide na hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng mga nilalang, kailangan daw talagang yakapin ng katotohanan na meron kaming mga kasamang hindi tao at matagal nang naninirahan at tila baga nagiging bantay na ng Mount Apo. Kaya pala nang mabalikan ko yung isa sa mga sinabi nila sa orientation, bawal ang mag-ingay lalo kapag nasa summit na para hindi daw kami mapaglaruan. Iyon pala ang ibig sabihin ng isang guide na nag-orient sa amin at ngayon ay naiintindihan ko na. Sa kabila ng lahat ng ito, Sir Red, worth it naman yung naging climb namin sa Mount Apo. Talagang paghihirapan mo muna bago mo tuluyang makita ang view na napakaganda sa ibabaw nito. Hello Sir Red, ako po si Josephine. Napakaikli lamang po ng aking ibabahagi pero alam ko na meron pong makaka-relate sa kwento kong ito, lalong-lalo na sa mga tiga-Nasugbu. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na kahit saan pong anyong tubig, meron pong paniniwala na kada taon ay meron pong kinukuha ang tubig. May namamatay dahil pinaniniwalaan na ito daw po ay nagiging alay. Ito po yung naging katawagan na ng halos lahat ng mga tiga rito sa Nasugbu. Kada taon na meron pong kinukuha ang beach na malapit sa amin, sinasabi nilang alay daw ito. Kapag may alay, nagiging mapayapa din daw kasi ang dagat. 2017, wala sa hinagap na isa sa mga kakilala namin ang magiging alay. Yung papa ng boyfriend ko ang naging alay kuno sa isang parte ng karagatan ng Nasugbu. Nakakapagtaka lang kasi noon Sir Red sapagkat magaling lumangoy at nananalo na nga din Sir Red sa mga kompetisyon ng swimming. Ito pong si Tito, yung papa ng boyfriend ko. Pero this time, ayon din sa mga inisyal na report,
Yung laki daw ng alon ang siyang naging sanhi ng kamatayan niya, kung kaya't siya ay tuluyang lumubog at nalunod. Nung time na nasa Nasugbu daw sila, meron din kasing lumapit din na lalaking matanda daw sa boyfriend ko at tandang-tanda niya ang eksaktong sinabi nito na, "Ay doon kayo sa gawing kanan, mas maganda doon." At yun nga po ang sinunod ni na Tito at ng boyfriend ko. Doon din po nangyari ang malaghim na trahedya. May mga kaibigan din ako na lumipat sa Nasugbu at naging aware sila sa ganitong klaseng mga kwento. Hanggang sa isang pagtitipon naming mga high school noon, napagkwentuhan namin ang tungkol sa karagatan nito. Kwento nung aking mga kaibigan, mag-ingat daw sa tuwing meron silang masasalubong o kaya naman yung bang aakalain mong tao na magsasabi na maganda daw sa banda dun, sapagkat ang mga ito daw ay mga engkanto. Nang mangyari itong very unfortunate event sa papa ng boyfriend ko, doon ay napagtagpi-tagpi namin na itong lalaking nagturo sa kanila na puntahan daw ang gawin nito o ang gawin ng karagatan ng Nasugbu ay hindi po talaga kami pwedeng magkamali na isa rin talagang engkanto. Sabi nga nila, bago daw mag-swimming doon sa beach resort na iyon o kahit na anumang parte ng karagatan ng Nasugbu, para hindi daw ikaw na mismong tao ang magiging alay, ay kailangan mo daw munang mag-alay ng pagkain o kaya'y magpapatak ng dugo ng manok. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yoy at kahit malayo po ito sa tunay kong pangalan, yun po ang aking nakagisnang palayaw. Dala po ng kaba at hilakbot ay may parte sa akin na ayaw nang balikan pa muli ng aking pagkabata. Lalong-lalo na noong ako ay mag-12 anyos hanggang sa mag-18 ako. Magmula noong bata, may nakikita na po akong nakakapangilabot na mga elemento. Karaniwan nga sa mga ito ay kulay itim. Ayaw ko pong palaging mabanggit yung mga ganito dahil simula po noon at nang maikwento ko ito, wala pong naniniwala sa akin. Kaya minabuti ko na lamang po na isulat ang kwentong ito ng aking karanasan sapagkat alam kong may makaka-relate sa akin. Nangyari sa akin yung mga bagay na hindi ko talaga inaasahan at palaging kinukulit ang konsensya ko. Bukod pa ang mga nakikita kong hindi naman dapat makita ng mga tulad nating nabubuhay. Isa sa mga karanasang ito ay noong 18 years old ako habang pumapasok pa sa kolehiyo. Halos wala nga po akong tulog palagi at inuukupahan ko po ang sarili ko sa kung ano-ano mga nakapupuyat na gawaing pang-eskwela tulad ng assignments, thesis, projects, self-tutorials o kaya naman bilang paglilimang ang COC. Sa katunayan, ginagawa ko po ang lahat ng ito tuwing gabi dahil ayaw ko pong matulog talaga. Dahil sa tuwing natutulog ako, doon ko po nararanasan ang sleep paralysis o ang bangungot kahit wala pa nga pong 1 oras ang itinutulog ko. Nakakapagtaka nga din po dahil kahit nga po 1 oras na biyahe pa school na makakatulog po sana ako, ay bigla na lamang pong may sasagap sa isipan o paningin ko na kung anumang elemento. Ito yung dahilan kung bakit bigla na lamang pong napapatadyak ako ng malakas sa sahig ng kahit na anong pampasaherong sasakyan na sinasakyan ko. Dahilan upang magkulat din ang mga kasabayan ko. Napagkakamalan tuloy nila akong weirdo o merong sayad. Sa mga nakakasabay ko nga po noon kung sakaling isa ka sa mga nakakapakinig nito, pasensya na talaga. Papasok na nga ako noon at gumagayak na ng bandang 9:00 ng umaga dahil patanghali naman ng klase ko. Naliligo na ako noon
at pinipilit sana na i-relax ang puyat at pagod kong isipan dahil masarap din talagang maligo ng mga oras na iyon dahil sa mainit at malamig naman ang tubig. Sa may padalwa o patatlo kong pagbuhos sa mukha ko, eto't nagsimula na naman ang mga hindi ka nais-nais na tila pangitain lalo sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata. Bigla kasing meron akong nakikitang batang babae. Kadikit siya ng mukha ko. Sobrang takot ko nung time na iyon ngunit para bang hindi ako makakilos para lamang makalayo sa isang masamang panaginip. Nakangisi po siya sa akin ng ubod laki at kitang-kita ang nangingitim pa nitong mga ngipin maging ang mga labi niya na medyo may kaitiman sa ilalim at may kakapalan. May pagkakulay ube nga din yung gilid ng kanyang mga mata na parang katulad sa akin na hindi natutulog. Minsan nga po ay nakikita ko na may biyak din ang kanyang ulo ngunit wala namang pong pulang likidong lumalabas doon. Nakaputi siyang belo at madumi ito. Para nga pong nanggaling sa ibang panahon. Bigla siyang lumayo sa isang kurap at doon ko napansin na nasa ibang lugar na ako at maging siya. Maliwanag na maliwanag pa. Sa saglit na iyon, napansin ko na nasa gitna kami ng walang lamang kalsada. Marami siyang puno sa baba at napagtanto ko na nasa mataas na bahagi kami. Pagbalik agad ng atensyon ko sa kanya, may itinuturo na siya sa gawing kanan. Nakangisi pa din siya ng ubod laki na animoy ng aasar. Bigla din naman nakita ko na nag-flash o sunod-sunod yung mga parang larawang nakita ko. May pantalon, may kamay, singsing at parang magkasintahan yata. Basta ang maliwanag lamang na rumihistro sa mga imaheng iyon may isang lalaki at babae. Siguro nga sa sobrang hilakbot ko dahil medyo hindi ko pa nauunawaan ang mga ganito at saka gustuhan kong makatakas sa kung nasaang dimensyon man ako o kaya ng bangungot na ito. Animoy nagising ako sa tubig sa aking muka na para ba akong nalulunod dahil parang habol na habol ko ang aking paghinga at nanggaling ako sa kailaliman ng tubig. Uubo-ubo akong halos ibinato ang tabo at agad na kumuha ng tuwalya. Pero hindi ako kumukurap dahil takot na takot ako. Baka mamaya sa isang iglap ay andyan na naman yung babaeng iyon sa aking harapan. Binilisan ko na lang na gumayak dahil ang medyo pagdilim ng bumbilya sa CR ay mas nakapagtataas din ang aking balahibo sa gawing likuran at lalo akong nakakaramdam ng malamig na hangin. Gusto ko nga sanang kalimutan ang pangyayari na ito, Sir Red, habang nagbubuhos ako ng tubig sa mukha ko. Sa isang banda naisip ko, maaaring tama ang aking guardian noon na masyado ko ngang ine-entertain sa isipan ko ang ganitong klaseng mga negatibong elemento. Naniniwala din naman sila sa ibang mga kwento ko. Lalong-lalo na sa puntong may mga ibang nilalang nga talaga tayong kasama dito sa mundo ng mga tao. Pero paulit-ulit nilang ipinapayo sa akin na wag ko na lang silang papansinin. Dahil doon ay naisip ko, maaaring bukas ang third eye ko. Sa una na-excite talaga ako pero kalaunan na-realize ko na nakakatakot pala ang magkaroon ng ganitong kakayahan at taimtim na dasal o pananalig na lamang ang kailangan. Siguro iniisip din ng ilang mga tigapakinig na baliwala ang kagaya ng sa nakikita kong pangitain kung saan may batang nakakatakot ang tumuturo sa bandang kanan ng kalsada tulad ng aking unang nakita na animoy nasa loob ng isang bangungot. Ang kinatatakutan ko na lamang ay kung ano ang ibig ipahiwatig nito at noong mga puntong iyon ay talagang confused ako. Hanggang sa 2 araw simula na magpakita sa akin ang babaeng iyon, may kumalat pong balita. Sa katunayan pati nga sa national TV po ay naibalita ito. Sa gawing Kalamba, may kalsada, sa gawing tulay, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki at babae at wala silang ulo. Balitadong balitado na bukod nga sa nawawalang parte ng kanilang katawan, yung lalaki ay putol din daw ang palasingsingan. Gayon na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang marinig ko ang balita. Halos ayaw ko ang marinig noon
yung mga sinasabi ng ibang tao dahil alam ko na maaaring ito yung itinuturo ng batang babae. Kung ikukumpara ko sa pangitaing nakita ko, matalahib yung lugar. May kakahuyan at kagimbal-gimbal para sa sinumang nakakita sa bangkay nila. Ang balitang ito po'y nangyari noong November 2015 sa gawing Sipit Bridge. Pakiramdam ko nga noon mag-isa palagi ako dahil wala akong mapagsabihan na mga karanasan ko. Iniisip ko pa din yung ganito kung meron pa ba akong magagawa, kung papaano makatakas sa ganitong klaseng kakayahan. Kung halimbawa man talagang wala na akong takas dito, sana naman ay maliwanagan ako sa kung ano yung ibig sabihin ng lahat ng mga pangitaing iyon. Palagi akong guilty at malungkot pero ipinagpapasa Diyos ko na lang ang mga ito at inaalayan ko na lang ng dasal ang mga nakikita ko na hindi ka nais-nais. Alam ko, kahit hindi maniwala sa akin ng iba at kahit sa isang panaginip, maaaring ipinarinig ng Amang Diyos ang kanyang tinig at saloobin na hindi ako mag-isa at sabay nun ang pagyakap niya sa akin ng liwanag sa madilim kong karanasan. Ibinabahagi ko po ito para ipaalala sa ating lahat na kahit sa gitna ng lungkot, kadiliman at magulong kakatuwang mundong ito, hindi niya tayo pababayaan. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.